Mahirap na maging housewife na walang sariling income, pero mas masakit yung asawa ka. Tapos parang kailangan mo pang mamalimos sa sarili mong bahay. Kasi may kailangan ka rin, hindi naman luho, pang sarili lang. Gamot, maybe napkin, sabon, damit na maayos. Pero bago ka magsabi, iniisip mo muna kung may isusumbat ba. Kaya tatahimik ka na lang, titiisin mo na lang. Uunahin mo ang ulam, ang anak, ang bahay, ang kailangan ng lahat. Habang ang sarili mong kailangan, ihuhuli mo na lang. Pero ito ang totoo, hindi kawalan ng sweldo ang pinakamasakit, kundi yung pakiramdam na dahil wala kang income, parang wala ka rin karapatan. Mali po yan kasi housewife ka, hindi palamunin, asawa ka, hindi pabigat. May ambag kang hindi nakalagay sa payslip, pero ramdam sa buong bahay. Ang bahay kasi na umaandar, may taong tahimik na nagpapatakbo niyan. May nag-aalaga, may naglilinis, may nag-iisip ng pagkain, may nag-aasikaso ng anak, ng gamit, ng oras, ng kailangan ng lahat. Pero dahil walang sweldo, minsan hindi nakikita ang sakripisyo. Kaya kung ikaw ang may sahod, huwag mong gamitin ang pera para magmataas sa bahay. Kung kapos, mag-usap. Kung kulang, magtulungan. Pero huwag mong iparamdam sa asawa mo na bawat hingi niya, utang na loob niya sa iyo. Kasi sa totoo lang, may sweldo ka, pero hindi mo binili ang karapatang maliitin ng asawa mo. Tandaan mo, ang pera ay ambag sa pamilya, hindi lisensya para maghari.